Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Maliaris Garden. Pag-usapan po natin ang mga dapat natin gawin ngayong sobrang init ng panahon. Alam mo yung mga pagbibilya natin dapat na sa tama na pag-aalaga pag-aalaga. So, mainit ang panahon. May lumilipad na paru-paro. Dapat lang po natin gawin, araw-araw tayo magdilig. Bago po tayo magpatuloy, magsa-shoutout nga po pala muna. Merong magandang ano yun, paru-paro ayun, umiikot. Ayan na. Ayun, malayo na. Babalik ulit ito. Ito eh. Ay, lumilipad na pala. Shoutout nga po pala muna kay Jeves Galito ng CDO. Virginia Itlio. Kay Emma Mandak. Kay Sander Rosagkang. Anita Yi. Saka kay Milagros Villamar. Milagros Lot. Kasi ng pangalan. Shoutout po sa inyo. Tuloy po natin yung pag-aalaga natin sa mga ating mga bugambila ngayon sobrang init. Mas maganda po tayo magdilig pagka yung malamig ang panahon. Yung umagang-umaga o kaya sa hapon. Kasi alam niyo yung mga bugambila pagka tag-init na, mainit sa tayo magdilig. Parang napapasma din. Lalo pagka medyo lanta na sa tanghali, saka tayo magdilig, hindi po maganda sa mga bugambila. Maaari na malaglag agad yung mga bulaklak niya pagka gano'n. Parang magugulat siya. Kaya mas maganda po sa hapon o kaya sa umagang-umaga, yung malamig pa ang panahon. Mapansin niyo ito yung mga bugambila ko ito. Kasi ito, matagal na ito. Matagal ng bulaklak. Pero hindi sana nagkaganito pa ito kung medyo malamig ang panahon. Halos ayaw niyan tumayo, di ba? Ang dami nasusunog. Araw-araw ko din dinidiligan ito. Ako. Pero medyo talaga matagal na to. Pwede na nating tanggalin itong mga ano, kaya lang nakapanghihinayang pa, di ba? Marami pa kasing present. Pagka ito umabot ng panay ganito, tatanggalin ko na lahat siya at saka ako abunuhan. Nakita ninyo ito? Sobrang press. Ito. Kaya niya yung tagin ito. Alam niyo, inabunuhan ko lang yan nung unang-una, nung medyo payat pa siya. Kasi ito, napabayaan ko nga ito. Nung hindi ako nagbibideo noon kasi marami ako mga bougainvillea na kumapit sa lupa, inyangat ko. Siyempre, kumapit siya sa lupa, hindi siya wala siyang ista na ganyan. Siyempre, inyangat ko. Yung mga ugat niya, medyo naglanta sila dito. Ang ginawa ko, nabunuhan ko muna siya ng Yaramila para lumusog. Saka nung 15 days, inabunuhan ko ng triple 14. Kailan lang ito eh. Ayan na, ganda na ng bulaklak, di ba? Halos lahat ng bulaklak lang ang dulo niya. Pakita ko sa inyo na ito kasi nakaugat sa lupa. Ito pa isa, yung variegated na ito. Ito yung nakaugat sa lupa. Siyempre, pagka binunot mo yung mga bougainvillea na yan, nakaugat sa lupa, maglalanta yan. Lalo kung malaki na yung ugat, binunot mo. Hindi mo naman iiba ng pat, sa din ng pat, dinagdagan ko lang ng lupa. Maglalagas ng dahon yan. Ang ginawa ko, inabunuhan ko ng Yaramila, 15 days na medyo maraming manusbong. Inabunuhan ko ng triple 14. Yan, medyo namumula ko. Ito yung mga kung dito. Dati na to, hindi ko na hindi nag-ugat sa lupa ito dati yung mga nakapatong na. Kahit yan, nakapatong na. Pagka nakaugat kasi sa lupa, nasasaktan siya pagka inyangat natin. Marami akong bougainvillea na nagkaganon. Ayun, inilagay ko na sa elf. Pero may mga bulaklak ayun. Ililipat ko dun sa bagong garden ko. Ayun mga yun. Kaya dito maraming bawas, di ba? Yan. Pinagdadala ko na.
Kaya lang sobrang init, mamayang gabi, saka ako ibababa. Alam mo, ano eh, sobrang init. Baka ano mangyari sa ating matatanda na tayo, di ba? Ayan, nakakarga na. Kaya umaga-umaga ko kinarga yan. Pagkaraan, mamayang dumidilim saka ako ibababa doon sa isang garden natin. Baka sa susunod na, hindi pa naman sa ngayon, sa mga susunod na araw, doon na ako magbibideo. Marami pa akong hakutin eh. Yun nga lang po na dapat pagka ganito sobrang init. Number one, baka dilig tayo araw-araw. Kung makita natin na hindi naman masyado na tuyo, konti lang dilig, pero pag tuyo, dapat diligan natin ang todo. Kasi mapapansin nyo sa hapon yan, pag hapon na, medyo naglalantay yung mga dulo, bumabaloktot na gano'n. Medyo naglalanta. Marami na mga bougainvillea pag ano sobrang init di ba? Ang daling maglagas ng bulaklak. Hindi man maglagas, yumuyo ko siya, naglalanta-lanta yung mga bulaklak. Naglalanta yung mga ganyan. Pero pero matagal na to. Pwede pa, di ba? Ganda nito mamulaklak itong talong yellow na to. Ay, talong violet. Nakakatanong ko kasi yung yellow dito. Yan na. Bigla ko siyang nasabi. Talong violet. Violet tanglong. Ito naman yung ano. Ganda rin, di ba? Ito kasi kaya ganito, sobrang maliliit ng dahon. Malalapad din ang dahon nito. Kaya lang, sobrang maliliit na kasi yung tagal na niya. Parang nabonsay na siya. Kaya yung bulaklak niya, pag naabunuhan natin triple 14, maganda. Talagang bibigay ang bulaklak. Talaga yung triple 14, magpabulaklak talaga. Hindi nawawala akong ginagamit. Kumisan, gumagamit din ako pagka yung Yaramila. Gumagamit din ako ng triple 14. Depende sa kalagayan nung bougainvillea ko, di ba? Ito kasi, ito, wala ng dahon. Alam mo ito, yung Christina. Napakaganda ng bulaklak ko. Yan, ganyan ang bulaklak ng Christina. Grafted ito, kaya lang dalawa lang ang nakagrap. Orange yung isa yun, no? Saka Christina. Kasi ito, matagal na ito. Napakabili ng Christina. Ang ginawa ko, ugat yan. Ugat na malaking ugat talaga. Yung grab ko dyan. Kung ilan ang ilagay ko ng Christina dyan, tabi-tabi sila para marunong mother plant. Yan, halos mga Christina. Isa lang yung nasalit. Orange eh. Andiyan dito. Ito ata. Itong orange na to. Yan, laki din ng bulaklak. Pero pinakadagas ito. Maganda. Yung Christina na to. Ganun lang po ang gagawin natin sa mga bougainvillea natin. Tamang pagdidilig lang ngayong sobrang init. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye.